Ito naloko na mga boss. Matapos kasing sumabog ang balita kahapon na pumirma umano kay Turki Al-Sheikh ng sponsorship contract si Naoya Inoue at estimated nga raw yan ng 3 billion yen o katumbas ng 1.2 billion sa piso bilang ambasador daw yan ng Riyadh, Saudi Arabia. Dagdag pa sa kumakalat na balita mga boss, bagamat isang sponsorship lamang ang pinirmahan ni Naoya Inoue, mapapalaban din daw ito sa Saudi Arabia. Pero ang lahat ng napabalita yan mga boss ay binali nga po yan ni legend Timothy Bradley. Naayon kasi sa isang podcast mga boss kung saan diretsahan nga pong nagsalita itong si Timothy Bradley na hindi nga daw siya naniniwala na lalaban itong si Naoya Inoue sa Saudi Arabia. Naayon nga po nitong si Timothy Bradley mga boss, hindi naman daw fight contract ang pinirmahan ni Naoya Inoue kay Turki Al-Sheikh, kung hindi isang sponsorship lamang ito bilang ambasador ng Riyadh, Saudi Arabia. Para dito kay Timothy Bradley mga boss, sa Japan pa rin daw lalaban itong si Naoya Inoue. Kumbaga mga boss, ilalagay lang ang mga logo o brand na susuotin ni Naoya Inoue sa tuwing ito ay lalaban sa bansang Japan. Bukod dyan ay naniniwala rin itong si Timothy Bradley na ang makakalaban daw ni Naoya Inoue para sa susunod na taon walang iba kundi ang kasalukuyang WBC Bantamweight Champion na si Japanese Junto Nakatani. Yan nga raw dalawa ang matunog na matunog at pinag-uusapan. Marami din daw ang mga naniniwala mga boss na kayang iligpit nitong si Junto Nakatani ang kanyang kababayang Hapon na si Naoya Inoue. Dahil nga raw yan ay mas matangkad, mas malaki, mabilis at mas malakas daw itong si Junto Nakatani. Pero bago yan mga boss, kinakailangan mo nang iligpit ni Naoya Inoue si Sam Goodman ngayong darating na December. Samantala mga boss, binali rin ni Timothy Bradley ang lumalabas na mga balita kung saan diretsahan nga po niyang sinabi na hindi umano siya naniniwala sa sinasabing 3 billion yen o 19 million US dollar ang bayad kay Naoya Inoue. Insiders nga raw itong si Timothy Bradley mga boss, kaya alam daw niya ang mga numbers na yan. Pero ayaw lang umano banggitin ni Timothy Bradley kung magkaano ang totoong amount dahil hindi naman daw niya business yan. Sa ibang balita naman mga boss, matapos nga po i-knockout ni Casimero sa round 1 itong si Saul Sanchez, may ilang linggo na ang nakalipas. Muli nga pong nagparamdam itong si Saul Sanchez sa kanyang Instagram account kung saan ay may hawak-hawak nga po ito na manok. Nayon naman sa ibang mga fans ay parang si Cuadro Alas nga raw itong si Saul Sanchez. Mahilig nga raw ito pagdating sa talpakan.